Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes! Magandang araw! Yan! Hello po! Attorney Trixie! Magandang tanghali. Welcome to Tambayan, February 25, Monday. Yes. Ano ba significance ng araw na to? Wala lang! Panira sa birthday month ko! Yan! Oo nga pala. Parang walang kwentang araw. Kaya hindi pumasok ang mga tao. Malungkot na araw. Attorney. Kumusta bang traffic situation doon sa EDSA? Marami bang tao? Ay, nadaan ako kanina, attorney. Walang traffic. Ang bilis ko lang nakapunta dito, attorney. Kasi kahit ako, tinanghali ako ng gising. Oo. Tapos parang, yan. Wala lang, pero mabahong paligid nang nadaan ako talaga doon. Madaming pinagpapawisan ng tae. Charot. Grabe. Ang sakit. Yeah. Wala. Kahit nakikita ko dito sa Kwan Attorney, walang mga post na parang hiya-hiya sila. Parang hindi nga nagte-trending, di ba? Ay, walang ganun. Wala na talaga ang EDSA. Talagang nilangaw na talaga. Pati langaw, di ba? Ay, Nag-pack talaga? up na, hindi na umattend. Nag-malling na lang talaga, mga langaw. Okay, sige. So, ayan. So, pero kasagsagan ng eleksyon. So, Yup. sigurado tayo magagamit na naman 'yan para sa eleksyon natin. Ngayon nga, attorney ko nagsisimula na naman sila na parang pinupolitika na naman nila yung EDSA, ganyan. Alam mo ba yung sinabi na naman po ng ating magaling na Vice Presidente? Ano sabi? Gusto nyo bang basahin ko na naman, kumapit po kayo, itali nyo po ang inyong mga sarili, di ba? Huwag po kayo umupo sa bangko at baka kayo'y malaglag. Okay, so ito sige, po ang sinabi ng ating Vice Presidente. Kailangan alalahanin na ang diwa ng EDSA ay hindi lamang para sa mga tinatawag na dilawan. Walang iisang kulay o isang grupo ang nagmamay-ari ng tagumpay ng taong bayan laban sa diktadorya. Ayan, pahayag ni Vice Presidente. So, ibig sabihin, hindi kasama yung mga, hindi lang para sa mga dilaw yon. Oo. Parang yun yung message Para kang nagtitinda ng alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports. Buong-buo daw, taong bayan daw ang nandun. Alam mo kung bakit kailangan yan sabihin yan? Hiyang-hiya na siya. Hiyang-hiya na. Oo, ibabato na lang niya na parang, hindi kami may kasalanan yan, ha? Diba? Ala, share the blame, everybody. Oo. Di lang kami yun. Sila din, kasama dyan. Uso na talaga ang laglagan ngayon. Sinimula ni Chris Aquino. Sinundan nitong si Bam. Diba? Tapos laglagan na talaga. Kaya bukol-bukol talaga. Tignan niyo si Pab. Diba? Laglagan din lang naman. Bukol-bukol pag bumukha niya. Taloka ako dyan. Hindi, sanay sila sa laglagan. Shortly after EDSA, nagkaturoan na So, may mga humihirit na, hoy, ikaw, hindi ka dapat kasali dito. May mga ganunan na, oo. Meron pa, maaga pa lang sinasabi, bakit may mga pulang bandera sa EDSA? Hindi dapat kasama yung mga pula. Ganunan na sila. Nako, huwag kayo magpapaniwala dyan. Nila. Tignan yung attorney dati nung nagkaroon ng nung rally nila dati sa EDSA na sinabi na wini-welcome namin, sabi nitong si Jim Paredes, nag-post siya doon sa Twitter niya na wini-welcome namin ang lahat, any color, ganyan. Tapos nung may pumunta doon, attorney, na yung yung youth, Duterte youth, ganyan. Pinaalis. Pinagtabuyan. Diba? Magpapaniwala pa ba kami sa inyo? Magpapalinlang pa ba kami sa inyo? Hoy, lugaw, tumigil-tigil na bunganga mo, hindi kita maintindihan. So, may history sila ng ganyan, yung mga, di ba, kasama nila, kailangan nila, sige, parami tayo. So marami sila sa EDSA. Pero nung nakaupo na, oy, di kayo kasali di kayo join.
Ganyan nga. Na parang, unlike sa amin, di ba talaga, kung hindi ka talaga, like sa Christmas party Diba? namin, kung hindi ka invited talaga, di ba? Hindi ka namin talaga, antag dito, kapag pumunta ka, hindi ka talaga welcome sa amin, ganon. Pero kapag yung sa inyo, yung wini-welcome ninyo, yung mga iba, wini-welcome nyo, tapos kapag pumunta na yung iba doon, tapos papalayasin, magpakatotoo kayo, di ba? Yes. Kaya ayaw namin kay Latoye, di ba? So, pero bago tayo tumuloy, nasa Facebook Live tayo, at saka YouTube live streaming. Share naman kayo dyan. Magro-roll Yes. call kami ng mga tambayers dyan. Ay, mga tambayan. Sa mga nakikinig naman sa atin sa radyo, DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin, DWIZ text line 0918-350-2378. Yung mga nakikita namin sa Facebook Live, share naman kayo dyan. Oo, share naman, mahiya naman. Sayang naman yung boses namin. Magandang tanghali. Si Bonnie Tyler nagsasalita. Ganda ba si Ma'am Annie? Ayan, magandang tanghali. So, ayun nga, Lenny. Di bang, attorney, may yung si Lenny, sinasabi niya na mga Pilipino para mahiya-hiya kayo. Ganon yung pagkakasabi niya na pumunta naman kayo dito, i-celebrate naman natin. Ang sasabihin ko sa'yo ang sasabihin ko sa'yo, naalala mo ba yung sinabi mo sa mga Pilipino? Ngayon, nililigawan mo mga Pilipino, sinabi mo dati na mas Pilipino pa dati itong si Sister Fox kesa sa karamihan. Diba? Paano magpupunta? Paano mo ngayon mapapunta yung mga tao? Binastos muna, diba? Pati sa ibang bansa, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Hinay. Pero sa akin, namang mali dun sa sinasabi niya, kasama daw lahat ng Pinoy dun sa mga ano. Hindi, Ang mali. kaso, assuming na totoo yan, assuming natin na totoo yan, ngayon pa ba, feel pa ba ng taong bayan yan? Nakikita natin yung value niya sa kasaysayan natin, pero yung ngayon, yung pag-identify natin dun sa mga taong nakilahok sa EDSA, join pa ba tayo dyan? Sabi nga ni Eric Florentino, isa nating kaibigan, parang hindi na talaga feel ang EDSA. Pero kung ipapasagasa nila si Noynoy at si Abaya sa trend, baka ma-revive pa daw yung interest. EDSA. Ano? Diba? Ganyan naman nangyari. Diba? Sacrificial lang para masaya. Walang wala na ngang kalatoy-latoy yung yung celebration ng EDSA kasi feeling ng taong bayan ang daming nalinlang, daming tinago, tapos ngayon gagamitin pa ng 8. Kung maglalakad lang yung malaking Mama Mary doon, attorney, no? Nag-pack up na, kinuha yung bag na, alis na ako. Sabihin, nasa yung Louis Vuitton ka, alis na ako, gaganon siya. Ba't nandito kayo? Bakit pakalat-kalat kayo dito sa ano ba yan? Sabi ko, dapat dito ang linisin, hindi sa Manila Bay. Ang daming mga basura dito, sabi niya. Yan. Doon na lang kaya sa sa Manila Bay. Pero doon sa mga hindi po pupunta sa EDSA, kamusta naman po ang day off natin ngayon? Dapat nakikinig kayo sa tambayan. Panoorin na lang natin sila. Mas madaming nanonood kaysa sa nagpa-participate doon. Pero dahil bahagi ng kasaysayan ng EDSA, sabi ni Bobby Tiglao dun sa column niya, may mga ilang facts tungkol sa EDSA na kukunting nakakaalam. Unang-una, talaga dapat alam natin, wala si Cory sa EDSA. Ay? Wala. Nagtago ba sa ilalim ng kwan? Hindi siya sa pero nagtago siya sa Pink Sisters. Sa kumbento ng Pink Sisters. Sa Pink Sisters, sa Baguio o sa Tagaytay, attorney? Meron din sa San Juan at saka sa sa Suluyan So hindi ko alam where exactly siya nagtago. Pero alam ko sa Convent of the Pink Sisters. Ay, talagang nagtatago talaga, no, attorney? Pero pag sinabi mo yan dati na nagtatago siya, nakakulong ka, walang freedom, diba? So ang nangyari kasi dyan, diba, ano ba to? Ang sabi ng iba, coup attempt. Ang sabi ni Senator Enrile doon sa interview ko sa kanya, nakarinig na siya, na-arrestuin siya. Parang ilang buwan na yan, in the works yan. Either papapatay siya, arrestuin siya. Tapos binago yung mga gwardiya niya bigla-bigla. So, syempre magdududa ka ng ganon. So, alam niya, malapit nang mangyari. Eventually, tumiwalag siya, di ba? Kasama niya si Senator Honasan, si Tirso Gador, si Rex Robles, Tito Legaspi, Red Kapunan, saka Felix Turingan. Doon sa nung ang tumawag sa kanya si dating Trade Minister si Bobby Ong Pin.
February 22 yun. Tapos, tumuloy-tuloy siya. Alam niya, kasi may order na nga, papapatay daw siya. Yun ang kwento ni Enrile. So, tumuloy sila, kasama niya sina Senator Nganasan, tsaka ilang mga, yung ngayon tinaguri ang Ramboys. Tumuloy sila, mag-last stand sila sa Camp Aguinaldo. Humingi sila ngayon ng tulong. Ito wala dun sa sinabi ni Bobby Tiglao, pero alam ko na si Cory naman ang nagsabi. Yung time na yon, tinago siya sa kumbento dahil baka mapatay din daw siya. So, humingi ng tulong ngayon si Enrile kay Cory. Na sabi niya, sige, parang gano'n, hindi niya masyadong kinausap. Nung binaba niya yung phone, salita siya, naghihinanakit siya. Nung dinadalaw ko si Ninoy kung ano-anong pahirap nila sa akin, bakit ko sila tutulungan, So, hindi na bitiwan ni Cory yung sama ng loob niya. Eventually, si Cardinal sininawagan ng taong bayan na pumunta sa EDSA. Hindi dahil kay Cory, pero dahil nandun sa Camp Aguinaldo, sina Senator Enrile. So, yun yung Ganda ng kwan. yun yung at least characterization. Ito yung lumalabas na kwento ngayon. Both kay Senator Enrile at saka dito sa sa column ni Boss Bobby Tiglao. Naku po, dapat talaga mapalitan talaga yung libro natin. Maidagdag sana itong mga ganito, mga kwento na ganito. Ay nako, kaya nagiging book yung natin, mga books natin. Kawawang mga kabataan. Pero yun nga, ang EDSA talaga. Ano bang magandang nangyari sa EDSA, attorney? Parang dahil sa EDSA yata, nabenta ang Philippine Airlines, nabenta ang Meralco, nabenta ang Petron. Ano pa yon? Ang daming nawala. Excuse me, sinoli ang Meralco. Ay, Meralco? Sinoli yun. Walang benta din. Ay, walang benta. Kasi di ba kinuha na yan ng gobyerno, tapos sinole sa mga Lopezes. May usapan, di umano na actually, kinompensate naman yung mga Lopez nung kinuha nung panahon ni Marcos yung kumpanya, pero sinoli ni Cory nang walang sulian ng pera. Grabe. So, ewan ko, ang daming nangyari na parang yung mga government-owned na mga, like yung mga yan, Petron, ganyan-ganyan, na ang daming nawala, attorney, na dapat talaga tayo naghawak like yung Love Bus dati. Ay, wala attorney, nang diba? Love Bus. Okay, yung terminal, okay, yung Love Bus. Metro Manila Transit. Ang terminal nun, nasa Ali Mall eh. Oo. Lapit sa bahay, so nilalakad. Ay, So, ganun. madali pumuntang Makati nun para sa amin. Kasi Love Bus, mga 4-5 blocks away lang sa bahay, so madali pumunta. Kaya pala maliit ang kwan mo. Ang mga paa mo, attorney, yung mga... Kasi maikli lang yung lakad. Oo, maikli lang. Yung iba kasi dyan, kapag mahabang kwan, malalaki ang mga muscle. Pang-boksingero. Tsaka doon, tinuruan na magpila sa bus. Kasi dati, di ba, pagka yung mga ordinary bus, kung sino lang, pag dumahan-dahan na yung bus, takbuhan na yung mga tao, talunan na doon sa bus, o talunan palabas. Noon nga, nung Pero may disiplina, attorney. nagkaroon ng, parang natutunan ng ibang tao na pumila sa bus. Kasi sa stasyon ka nga naman sasakay ng labas. So, ewan ko kung natuto tayo talaga noon. Pero that was one of the, naalala ko yan kasi pipila ka talaga for the love buses. So, okay yun. Tignan nyo, nangyari. Kung maganda sana ang EDSA, bakit naging ganito ang bansa natin? Pero ngayon gumaganda na ha, pero bakit naging ganito? Okay sana na parang yung EDSA ginawa ninyo, pero gumanda pa yung bansa. Walang nangyari. Anong isi-celebrate natin? Diba? Mga walang... Ay, nako. Pagpawisan ka ng tae. Hindi. Ano yung nagsasabi, kailangan palitan ng history books, kailangan. Hindi po ganun yan. Actually, ang kasaysayan, parati natin nire-review, parati. Siyempre, dagdag kaalaman. Pagka nag-research ka, tapos meron ka na interview na bago, siyempre, magbabago yung mga perspectives natin. So, tuloy-tuloy dapat yung pagre-review ng kasaysayan natin. Ito yung problema nung panahon ni Cory. Ang aga na, parang diniklara, ewan ko kung official yon, na hero si Ninoy. Parang nakakaya naman, nakaupo yung asawa, tapos i-declare na, nagkaroon ng marami-raming rebulto tuloy, di ba, na ng mga statues ni Ninoy, para na siyang Santo. Jose Rizal, di ba, humahabol sa dami ng rebulto. So parang masyadong maaga. Kasi normally yan, sa pag-aaral natin, pagsusuri ng kasaysayan, usually nagpapalipas tayo ng 40 to 50 years bago natin ideklara na bayani ang isang tao. Kasi syempre pagka
kakapangyari lang yung supposed act of heroism. Yes. Mataas pa yung emotions natin, either asal tayo, galit tayo, ganun. Kailangan humupa muna yon para mas objective yung deklarasyon natin. Kaya lang, nung time na yon, syempre, daming nakaupong sip-sip, daming kung ano-ano na nasulat. Ito yung problema pati sa history books natin. Parang mas nabigyan pa ng importansya yung panahon na yon na hindi pa naman na tayo tapos suriin, hindi pa tapos hindi pa kumpleto yung pagsusuri at saka pag-aaral tungkol doon sa panahon na yon. Hindi nga masyadong napapag-aralan ang kasaysayan ng pangalawang digmaang pangdaigdig. Diba? Yung mga ganun. Maraming kulang, kumbaga. Hindi, tsaka pero wag niyo rin sasabihin na write the true history. Kasi wala naman talagang, yung tunay na kasaysayan. Ang kasaysayan parati, meron perspectives yan. Yes. So, parating, the more that is written, the more research that is done, better. Pero wala kasing isang version ng kasaysayan. Kaya meron tayong NHCP. Yes. Sila yung magsasabi, ito yung prevailing view natin ng kasaysayan. Ito yung prevailing facts natin. Pero pwedeng magbago yon. So, malay mo, 40 years from now, magbago na naman yung perspektiba natin tungkol dito sa EDSA. Kagaya nitong sa pagpatay kay Nino, hanggang ngayon, wala sila talagang, yung maisulat talaga kung sino talaga ang pumatay. Isa. Diba? Yan ang pinakalam. Ito yung ito yung tanong. Celebrate ng EDSA pero hindi natin ginawa ng paraan para ma-resolve yung pinakamalaking whodunit ng ng siglo, 'di ba, of the 20th century. Bakit si Cory mismo at saka si Noynoy mismo na may pagkakataon silang ilathala, ilabas, ulitin or magkaroon pa ng panibagong hearings dyan or trials dyan, di nila ginawa. Ang prevailing theory, syempre, ginawa daw ng isang pinsan ni Cory yun. Siya po ang nagpaano. Pero wala rin tayong kumbaga teorya yan, wala pa tayong pruweba niyan. Pero ang pruweba dyan is nakakapagtaka pa rin na mismong pamilya nung namatay, walang interest malaman kung sinong pumatay. Wala ganyan talaga, attorney. Ganyan ang antag dito, ganyan ang nakita nating ugali ng pamilyang yan, na gagamit talaga, na parang puro kadrama, puro deception, puro ganito. Ay nako, kaya huwag kayo magpapaniwala ngayon doon sa mga palabas-palabas nila, like itong si Bam Aquino na nilaglag ang kanyang ano ba yun? Pinsan niya si Noynoy, di ba? Ito kasi, in-interview siya ni Karen with degree, PhD degree. Yung nagmamagaling na Karen, sabi niya, do you feel... Alam niyo, kaibigan ko yun si Karen. Ay, wala akong personal na sa kanya. Pero minsan talaga. Nung naalala mo na in-interview ako ni Karen? Naalala mo yun? Na 1 or 2 hours after lumabas yung interview na yun, tumawag siya sa akin, bakit ako binabash? Why are they hating me? I was fair naman, di ba? Ako naman, hindi ko rin naman naririnig yung boses niya. Hindi ko naman naisip na unfair siya. Kasi syempre ako ini-interview, wala akong oras mag-analyze. Kung ano lang yung tinanong sa akin, sagot ko rin. So, ang mga guests na ako at saka si Ellen Tordesillas, di ba? So, si Ma'am Ellen, kilala ko din yan. Kasi syempre, nung time na nire-represent ko yung si Captain, yung mga umalsa nung kay Gloria nung sa Oakwood, marami akong nire-represent noon. So magkakakilala kami ni Ma'am Ellen. So wala din naman ako masamang tinapay doon sa kanila. Nung lumabas na lang, lalong-lalo na nung na-post sa social media, doon ko na lang na-realize na, ay, oo nga, maraming ang magagalit sa kanila. Talaga. So, kasi tumawag pa nun Kaya ako yung nandun dahil naghahanap sila ng taga-PCOO na pwedeng umupo. Walang may gusto.
At saka, hindi available si Madam Mocha. So, sige, ako naman, ito naman si, luma on the totem pole, nanap kasi iba mapag-utusan. Sige, padala si Angeles. Okay, pero after Yup. that, tumawag naman si, nag-text naman si, at the time, ang Spock, si Spock Abella. Yeah. Sabi niya, good job. Gumana na siya. So, wala akong ka-idea na magkakaroon ng Alam mo, ganong attorney, klaseng backlash kung kay bakit- Madam Karen. Alam mo kung bakit sila nagagalit, attorney? Oo. Na parang nadala na lang din sila doon sa mga pinagsasabi ni Torsi Digas. Kung ano-ano kasi pinagsasabi, gumaganon-ganon siya, diba, attorney? Kasi Kaya napunta siya, na lang kay Kwan na parang, sapat na siguro itong Kwan namin, bash namin dito, bigay na namin kay Karen. Kasi yung issue nun, EJ case. Tapos, yung supposedly fake news, kasi gusto nilang isulong itong idea ng fake news. Kaya nga mahalaga pag-usapan ng fake news ngayon. Kasi maraming fake news nung panahon din itong, kaya nagkaroon ng EDSA uprising. It was really a battle of information versus information. Yes. So, dinidiscredit ng mga rebelde ang gobyerno, dinidiscredit din ng gobyerno yung mga rebelde. So, hanggang ngayon, hindi pa rin kumpleto yung kwento niyang sa EDSA. Pero, nasanay din, umupo ang mga, ang Aquinos, di ba? Nasanay din sila sa ganong klaseng laban. Natutunan nila na it really is sometimes a battle of perception. Yep, So, tingnan mo yung sinabi ni, kapatid ni Loida, it doesn't have to be true. Di ba? So, Basta ganyan na lang. Ganon. di ba? Totoo ba yung ganong karaming EJ case? Hindi, kasi ang ginagamit nilang basihan nun, yung number of unsolved homicides ng PNP. Unsolved homicides nga, bakit kayo napuntiryan nyo na kagad na EJK? Unsolved nga, hindi nga natin alam kung sinong gumawa o kaya ano yung dahilan. Huwag kayong magbibilang kung hindi naman hindi pa naayos, di ba? At sino ang primadonna ng prinsipyo ng fake news? Rappler. Oo nga. So, mamaya magkikita-kita po tayo mamaya doon sa Kwan. Dadating si Boklo. Oo, dadating. So, punta po tayo doon sa panawagan ni Mark Lopez na ilang beses pong pinagbabablock ng Facebook. Diba? You know na nakapuntos ka sa Rappler pagka ina-attemptan ka talagang i-take down. Tsaka news pa, very good. Nakakuan talaga ako kapag binigyan ka kasi ng oras ng media, di ba? Na parang tinira ka na parang, diba? Papalakpak talaga ako kay Girl, diba? Hindi, kasi nangyari dito kay Mark Lopez. Ano bang ginawa ni Mark? Pumunta sila doon sa Kwan, sa estansya, attorney doon sa Rappler, para ipakita kay Maria Ressa na hindi sila trolls. Kasi itong si Maria Ressa, na sinasabi niya kasi na paid trolls daw sila, ganyan daw. So, ipinakita lang naman, maganda naman. Nag-live video naman po si Mark Lopez, na maganda yung pakikisama niya, na parang pumunta lang doon. Hindi naman siya nang Google, hindi naman siya nagsisigaw. So, nung una, sinuspend yung account niya for 30 days. Yes. Tapos, umapila yata si Maria, inamin dun sa New York Times article, na siguro kasi feeling threatened sila dahil pinuntahan sila sa opisina, pina-take down yung account ni Mark. In-open niya or ni-reopen niya or ni-revive niya yung isang account niya, yung Mark DC Lopez, yun dinisable. So, suspendido yung isang account ni Mark Lopez sa Facebook, tapos yung Mark DC Lopez dinisable. Dinisable na. Oo, so, pag gusto niya, sige, pag-usapan natin tong ginagawa ng Rappler na gusto nilang kontrolin kung sino yung nakakalabas dito sa Facebook. Yep. Hindi lang yung dati ang ginagawa lang ng Rappler, gusto nilang kontrolin yung impormasyon. Kasi itong fake news na ito, itong fake news na sinasabi nila, imbento yan ginagawa yan ng sponsor nila, itong si Omidyar. Ginawa nila itong prinsipyo ng fake news at sinasabi nilang dangerous para sa atin lahat. Pero ano ba ang fake news? Sometimes, hindi nila dinidefine. Ang definition ng mga academics ng fake news ay kailangan news siya or nagpapanggap na news. Yep. Tapos, nililin lang tayo either yung information na yun ay deliberately false. Okay? For whatever reason. Kunwari, meron kang title dyan. Yung title mo, clickbait.
Yes, para yes. ano, Madaming pumunta ka dun sa site, aha. 'di ba? Sanay na sanay tayo sa mga nakikita Sa natin, YouTube, clickbait. marami. Clickbait is fake news kasi Yes, fake yes. yung headline nila. Okay, ano pa yung ibang mga fake news? Yung mga Magpapanggap na deliberate lies, so, 'di ba? Or magpapanggap ka Na ABS-CBN ka, ganun. Correct. Ikaw, Ang yung logo pala. nila gagamitin mo, tapos Oo. gagawin mo ng kawalang hiyaan, gano'n. Correct. So, magpapanggap ka na ito, gano'n. So, hindi, yung fake yung author. Yung iba naman, fake yung nakalagay doon. So, kunwari nagre-report sila ng news, hindi naman totoo yung ni-report Yup. nila doon. Out and out false. So, yun. Ito yung maganda dyan. Ang ginagawa, maganda actually, hindi, bad trip talaga. Ang ginagawa ng Rappler, hindi siya pasok dun sa mga definitions na yon. So, kunwari, pati opinion, pati yun, tatawagin nilang fake news. Ay. So, kahit kunwari, konting-konti lang yung mali, or hindi pa siya talaga mali dahil hindi pa napapatunayan, sabihin nila fake news. Oh, itong attorney yung nag-post lang si Madam Mocha dati ng picture ng mga sundalo from antag ito, ibang bansa naman talaga yon. Pero fake news na agad, pero yung content naman about sa sundalo talaga, pero yung picture lang na ginamit niya kasi para-paras naman silang Diba? sundalo. Ay. Para silang mga pinagdadaanan. Yun lang naman ang nilahad na Madam Mocha. Pati yung Naga, ay yung yung Bulkang Mayon. Di ba fake news na nagkamali lang na gano'n? Wala naman po siyang intention na manlin lang na ano makukuha niya doon, attorney, na nasasabihin niya ang Mayon ay nasa Naga. Magkakaroon ba ng matatakot ba mga tao? Kasi ang fake news, na yung issue ng fake news, yung may ibibigay. Yun yung pinakamalaking elemento ng fake news. Yes. Sinasadya. Sinasadya. Okay, eto pa, yung politiko. Ang politiko ay isang online news aggregator, news site. News site. Hindi na siya aggregator kasi meron siyang sarili, original content siya. Ni-report nila yung B-Servisyong Lenny. Ang tiyaga nila, sa totoo lang. Hindi ko kaya makinig eh. So, at tapos, si Madam Lenny, sabi ng politiko, nagre-react daw siya dito kay Secretary Manny Piñol kasi sabi ni Manny Piñol, dapat nagde-dredging para lumalim yung mga sources ng tubig tabang na nag-i-irrigate sa ibang mga rice fields. So, sabi ni Lenny, siguro hindi dapat nagde-dredging kasi prone to corruption yon. So, sinasite niya yung sinasabi ng dating DPWH Secretary ni si Babe Singson. Yep. Okay. Ngayon, ang ginawa ng Rappler ay fake news politiko kasi hindi naman binanggit daw ni Madam Lenny si Manny Piñol o that she was reacting to Manny Piñol. So, sumagot ngayon, wait. So, ni-report na fake news, ang ginagawa ng Facebook ngayon, tina-throttle ang politiko para hindi siya magka-readers that are coming from Facebook. Alam nyo, dinefend sila ng ibang mga seryosong journalists. Yes. Kasi sabi halimbawa ni Dax Lucas, itong isang nagpapatakbo kasi ng politiko, si Hilka Bakungan, seryosong reporter yan, palaki yan ni Tita Leti ng Inquirer. Nag-report siya dati ng isang merger, lumabas yung mga participants ng merger, sabi nila hindi totoo, 1 year later natuloy ang merger. So, fake news ba yun? Kung nangyari yan ngayon, tatawagin ng Rappler na fake news si Hilka Bakungan. Pero if 1 year later nangyari, fake news pa rin ba yun? Pero in the meantime, dahil tinawag niya siyang fake news, siniraan niyo na siya. Yep. At finrattle niya na siya sa Facebook. Ganon ang ginawa ng Rappler dito sa politiko. Kasi mismong, alam niyo yun, yung mismong co-host ni Madam Lenny? Yes. Sinagot niya ang Rappler at sinabi, oy, tama ang politiko. Ako mismo ang nag-interview sa kanya, si Elisa Ludar. Nilaglag na naman. Nilaglag na naman ang Rappler, pero ganun pa rin. Ito pa, mga Pilipino, anong isa-celebrate natin? Kung yung sinasabi nila na yung freedom, pinaglaban natin, ang freedom natin, mga Pilipino, na makapagsalita, mabuhay. Kung ganito naman ginagawa, anong isa-celebrate natin? Hindi tayo makapag-post dito sa Facebook, parati tayong sinasabotay, parati tayong ginaganito, ine-erase, dinidelete, disable. Diba? Anong isa-celebrate natin, Madam Lenny? No? Ito yung nakakatakot dyan. Kung patuloy ang Rappler sa ginagawa nila, pati ang Vera Files. Alam niyo ginawa ng Vera Files sa akin sa Luminous? Sabi nila, fake daw yung sinabi ko na tapos na yung hearings doon sa kay Andy Bautista.
at sinubmit na yung committee report. Ang sabi nila, ay hindi pa tapos kasi hindi pa napipirmahan yung resolution. Girl, hindi pa nga pirmado yung resolution, pero ano yung kulang ng ilang signatures at saka anong nakalagay dun sa resolution. Tapos na yung hearings. So ganong kanipis tatawagin kang fake news. Nako po. Nakakaloka kayo, Vera Files. Vera Files, mag-exam muna kayo para alam ninyo ang sistema ng kwan, At ng batas. Kaya sineselebrate natin tong araw na to kasi dito sila natuto mag-fake news. Yes. Kayo dati biktimahan, tapos kayo na ngayon ang nambibiktima. Ganyan ang ginagawa ninyo. Diba? Sobra Tandaan kayo. nyo, nung time ng 1986, laganap ang rumors. Rumor mill talaga yung umaandar noon. So may sakit na daw si Marcos, or patay na daw si Marcos. Ang daming umiikot na kung ano-anong balita. Iuupo daw na presidente si Imelda, ganyan. Whether these were true or not, hindi importante dun sa mga rebelde noon. Yes, ang importante, naniniwala yung mga taong nahikayat nilang pumunta nun sa EDSA. Ay nako. Babalik ang tambayan. Ang oras natin 12:32 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Yes! We're back! 181. Yes! Okay. We're back. It's February 25. February 25 na at walang kwentang araw. Kasagsagan ng electoral campaign. Ay, Yeah. yes. Kamusta naman ang PDP Laban Rally sa Laguna? Okay, ay parang wala akong naririnig ngayon, attorney, kasi Baliban sa... Oo. Ang narinig ko lang talaga, attorney, ay yung ginawa nitong si Kiko, Coco. Anong ginawa ni Coco? Doon sa kwan, yung si Coco yata yung mga kasamahan ni Coco, doon sa ginawa nila kay Madam Mocha. No? Attorney, nang gagalaiti talaga ako ngayon, talaga ako magsasalita at hindi niya talaga matitigilan. Pasmado kong bunganga. Hoy, yung mga nambastos kay Madam Mocha dyan sa kwan, no? Dyan sa Cebu, na parang na umupo daw siya dito sa ganito, attorney. Tapos saan ganun? Saan yung ganito? Doon sa may campaign yata nila doon, attorney. Doon sa Palacio Independent sa Cebu, ganyan. Tapos umupo daw siya, tapos pinalipat-lipat daw siya, attorney, ganyan. Tapos ngayon, ang kwento na nabasa ko lang doon sa sa manager niya yata, na nakita ko na naririnig daw sa radyo na hindi sa Cebu, sa Laguna nga yan. Ay, sa Laguna ba yan? Sa Laguna? Oo. Sa Laguna ba? Ay, mali yata yung information ko. Okay, wait. Double check ko din. Nako, nakikinig si Maria Reza. Maria Reza, bumubuelo pa lang ako. Okay, go. Ayan, basta sa campaign daw, ganyan, attorney, no? Naririnig daw sa radyo na yung isang kasama, yung mga staff yata nitong si Coco, na hindi naman invited dyan. Ganun daw. Hindi. Actually, dumating si Madam. Siyempre, yung papasok, ang nagkocontrol ay PSG. Maganda naman parati ang trato ng PSG kay Mocha. Love na love siya. So, pinapasok siya, pero kino-ordinate dun sa loob. Sumagot ang isang taga-presidential management staff. At rinig na rinig sa radyo. At sumagot ng, bakit nandito yan? Di naman imbitado yan. As in, pasigaw. Ay. Ayun. Sino nagsabi daw? Oo. So, sa Laguna nga nangyari. Sa Laguna. Taga-PMS, hindi naman pinangalanan ni Byron. So, ano dyan is, pinapasok siya, di ba? Wala siyang kalalagyan doon. Hindi siya pinapansin. Tapos sinasabi na hindi naman nga kasi daw siya invited, etc. So, nagstay pa muna siya. Doon sila sa backstage. Umupo muna doon. Eventually, may nakatunog at sinabing, Madam, merong upuan kayo doon sa harap. Bumaba na kayo. Punta na kayo doon sa sa audience. Siyempre, pagdating na doon, nakaupo na lahat ng mga politiko. Wala naman siyang upuan. Walang kalalagyan. Dahil ang tagal-tagal na niya doon, tapos parang very, very hostile yung ibang mga tao sa kanya, umalis na lang siya. Nakatayo pa nga siya doon Pero ang kwan noon, Madam Mocha, magdala ka na lang next time ng kwan mo, upuan mo, ng yun. Dala na ng sariling upuan. Bilang nga natin siya ng folding chair, yung parang payong. Na parang
masakit lang na marinig na gano'n. Masakit attorney. talaga kasi na parang, hindi naman siya makikipagsiksikan doon kundi siya inimbita. oo. Tsaka si Kwan, di ba, si Bongo, inimbita siya. Attorney. Bongo at saka ni Governor ng Laguna. So tapos nandun din siya sa program. In-include daw siya sa program. Tapos may bahagi doon na si Presidente mismo i-acknowledge yung presence niya. Ganun nangyari sa Cebu. Pero planong gawin sana yan doon sa Laguna. But of course, hindi nangyari yon. So syempre, ang nag-react sa Facebook, alam niyo naman si Mocha, she will never speak about this. Ay yung kanyang manager, si Byron. Ngayon, eto pa, may dagdag. Nag-react kay Byron kasi si Byron syempre galit. So, na PI sila. Na PI niya, in particular, yung PDP laban. Yes. Kasi nga, sila naman ang host doon. At kailangan niya. So yun yung sinasabi niya ngayon. Ngayon, nag-react si Mr. Ronald Monsayak at meron siyang medyo sarcastic na sagot dito kay Byron. Sino yung attorney? Yung sabi ni Ronald Monsayak, "Hi Byron, I speak for the PDP laban." Yep. So, di umano'y spokesman daw siya ng PDP laban. Hindi ko ma-confirm kung totoo to. Hindi, pero yun nga yung sinabi niya. At sabi niya, "First of all, thank you for your PI greetings. It's uncalled for." Sabi niya kay Byron. Well, alam naman natin na ang PI, hindi yan pumura. Yep. Sabi na ng Korte Suprema yan, expression of frustration yan. Okay, second, sabi niya ni Mr. Monsayak, "If you're a regular in events with the President, you probably know that security is extremely tight for obvious reasons and entry and exit of guests are controlled by the PSG, not PDP laban." Di naman din sinabi ni Byron yon. As a matter of fact, sanay na si Mocha sumasama sa Presidente at kung pupunta siya dun sa isang venue na nandun ng Presidente, walang problema with the PSG. In fact, wala naman sinasabing PSG ang may problema, kayo po, yung partido po yung sinasabing may problema kasi ayaw niyo siyang papasukin kahit cleared siya dun sa PSG. Oo nga. Ang ko lang sa loobin ko lang, attorney, na parang nandun kayo para mag-campaign kayo. Paano kapag pumasok si Mocha doon bilang isang ordinaryong Pilipino na papaalisin niyo dahil Mocha uson siya? Oo, yun diba? lang. Ay, nako. At saka halata naman na may galit, may dalang galit. Kasi, bakit nandito yan? Hindi man lang, ba't nandito siya? Hindi pa, talagang kasangkapan yung tingin sa kanya. Pero ang tanong natin, bakit ayaw mo? Yun. Yun ang tanong. Kasi magkakaalaman na isa kang keso de bola. Yun. Diba? Isa kang balimbing. Isa kang manggagamit. Isa kang babaera. Tapos, very condescending pa yung sagot dito. So, third, since Mocha was invited by SAP, you can easily coordinate with the OP before Mocha's arrival. Hindi nga namin, sinasabi nga ni Byron, hindi lang kayo PDP laban, kung hindi pati yung presidential management staff. So, hindi relevant yung argument mo na yun. Fourth, sabi nila, narinig naman daw nila yung pangalan ni Mocha na in-acknowledge ng PDP laban. Oo, acknowledgement yung in-announce yung pangalan niya. Pero yung mag-iimbita ka, tapos hindi ka magpapaupo, anong tawag niyo doon? Kapastusan niya. Diba? Bakit niyo pa siya pinapunta? Wala naman kayong lulugaran para sa kanya. O sabi, fifth, if you believe there are snakes in the palace, then why don't you just spill the beans? Hindi pa ba yun ang ginagawa namin noon pa? Noon pa lang kami sa loob ng PCOO, maraming beses na kami nagsabi ng ganyan. Tungkol sa mga tao sa loob, at hindi rin naman kami tumitigil. Ay, nako. Diba? Huwag kayong ganyan. Huwag niyo iboto yan si Coco, ha? Kasi mababalik at mababalik yan sa inyo. Ayan. Ano pa, itong nandun daw ba si Martin, attorney? Wala, no? Wala naman ako napansin na nandun si Sec Martin. Bagay, wala rin naman ako doon. Pero, ito yung aasahan ba natin si Sec Martin na alagaan si Mocha? Hindi naman niya ginawa nung nasa loob ng PCOO eh. Diba? Hindi nyo nga mapagtanggol siya. Pero nandyan pa rin. Si Madam Mocha, hindi nakaupo. Hindi yan umuupo talaga, tumatayo talaga yan. Nagla-live siya eh. So, hindi pa kayo magpasalamat, nandyan siya para i-share niya, para mas libre pa yung kwan niya, malibre pa kayo sa pagkakampaign niya, di ba? Kaya tuloy,
although in fairness daw, yung pagtrato sa kanya sa Cebu ay okay na. Ay, okay Kasi naman na. wala ka naman maririnig kay Mocha, hindi naman siya nagre-reklamo. Yun nga, nakakainis sa kanya, attorney. Oo. Masyadong hindi man lang lumaban. Mocha, lumaban ka! Ikaw magpapaapi. Ikaw magpaapi, masyadong mabait Hindi, ang tingin ko niyan is, tayong mga nagsusubaybay sa kanya, yung mga followers niya, tayo naman ang tumulong kay Madam. Kasi matyaga siya, nagbibigay siya parati ng pahayag, parating merong impormasyon na umaabot sa atin. Suklian naman natin siya with a little support na ganito. Oo. Dati nga, attorney, no? Oo. Nagkasabay kami, paakyat kami dito sa elevator. Tapos naglolokohan kami na, Madam! Diba? Nagaganyan kami. Tapos may lumabas na isang babae. Tapos, Madam, ulol. Sabi niya, attorney! Talaga? Oo, kay Madam Mocha, kunento ko, Madam, yung babae sinabi niya sa'yo, nakwang ka. Sabi, Madam, ulol, sabi niya sa'yo. Sabi ko, kung natin, sugurin natin, sabi ko sa kanya, ay, bayaan mo na. Sabi niya, ganyan talaga. Ako gigil ako, naiinis ako sa'yo, Madam Mocha. Sinabunutan natin yun Pero wala ganyan talaga pagkatao niya. Na parang mas malaki pang laban na haharapin. Kaya nga mas parang, how do we call this, politically correct. O tsaka mas tama yung asta ni Mocha na umalis na lang siya at hindi siya nagreklamo. Sino yung nagrereklamo? Kami, mga followers niya, ganyan. Pero tignan nyo yung sagot ng PDP laban na pabalang dito kay Byron. Kung naghahagilap kayo, naghahihikayat kayo ng mga botante, sa tingin nyo tama yung ganyang klaseng approach. Mali na nga Or at least ang tingin na nga mali. You could have, either cleared it up or two, apologize. Walang walang mawawala sa inyo kung sakasakaling ganun ang ginawa ninyo. Learn to handle the situation in a way na medyo political naman kasi gusto nyo bang manalo yung kabila dahil sa kabastusan ninyo? Oo nga. Diba? Wala tayong kalaban-laban. Pwede naman kayo magplastikan na lang muna. Diba? Expertise naman. At saka naman, politika to. Pwede nga tayong, ang hirit natin sa isa't isa, ang tatapang natin magsalita about issues in public. Pero pag nagkita-kita tayo, magsasampalan pa tayo, diba? Hindi naman. Ganun din naman sa Kongreso. Pag dating mo dun sa Dahil sa ginawa niya, yung ibang mga senatoriable doon, madadamay pa, di ba? Oo. Malaking asset yan si Madam Mocha, di ba? Kaya, it doesn't hurt to be nice. Para sa akin, it doesn't hurt to be nice. Pero pag oras na magalit, iintayin nyo bang mabalingan kayo ng galit ng ibang mga tao who will not be able to in social talk, make them pay for that long. Nakakulang ako, attorney, na-apektual lang kasi ako sobra. Ayokong umiyak, attorney, kasi parating masyado na kasi minamaliit nila masyado. Na parang kinakain nyo masyado, di ba, na parang, hoy, para sabihin ko sa'yo, mas madami pang trinatrabaho yung tao sa inyo. Ayoko magmura talaga, attorney. Nagkagaliiti ako na ang daming ginawa nitong taong to para sa presidente. Ngayon lang kayo eksena. Tapos kung kayo nagmamalaki dyan, kayong nagmamay-ari. Tumigil-tigil kayo. Kaya magsasalita ako dito sa mga botante ni Madam Mocha, no? Huwag niyong hahayaan na huwag niyong hahayaan na masaktan to. Huwag niyong hahayaan na wala mapupuntan to pinaglalaban niya. Iboto niyo! Yun lang. Kahit bilangin nyo pa, kahit mag-campaign ako dito. Magbilang na kayo. Kakatawa nga Nakakukahan, attorney. Mas matagal na silang nasa larangan ng politika ang PDP laban. So, dapat kaya namin pagkatiwalaan kayo, marunong kayong gumalaw ng naaayon sa inyong posisyon. Pero, isang mali lang yung mga ganyang condescending na Naalala niyo dati, merong isang politiko na nakita pagkatapos makipagkamayan sa sa mga mahihirap, nag-alcohol. Ay? Talo yun. Talo yun. Nakita ko si Madam Mocha, attorney. Chismis ko talaga. Pumunta kami ng Manila Bay. Aba, ang mga gusgusing mga bata. Sorry seryoso lang talaga ako. Tapos hindi talaga naligo. Tapos may mga pawisang mga lalaki yumakap sa kanya, nakipagkamay, as in ganyan, nakipag-akbay, ganyan. Pawis talaga. Okay, after nun po, pumasok kami ng sasakyan, attorney.
wala man lang ka-alcohol. Ako nagpapabang. Tapos, pumunta kami, kumain pa kami, nagbupe-bupe. Aba, walang hugas-hugas. Babae. Diba? Babae ka pa talaga. Diba? Walang kaarte. Wala siyang kaarte. Tsaka sa libo-libo, daan-libong nakipag-selfie na sa kanya, wala kang nakikitang tinatanggihan niya. Lahat nakakabay siya, nakayakap, wala kang maririnig na kahit. Hinahabol pa niya to. Tunay siya na tao. At hindi pa kampanya to. Nakakasama na namin siya, hindi pa nangangampanya. Nakikita niyo na wala, tunay siya na tao, hindi siya gano'n. Hindi gaya ng ibang mga tao dyan. Tuwing eleksyon, natututo kumain ng mami. Diba? Tsaka may kwampa. Sorry hindi ko na... kasi sinabi na ako attorney na wag ko daw ilalabas tong istorya itong nakita ko na to Nung nagpunta kami ng Manila Bay, may 3 bata. Yung mga 3 bata na yan, napaka-demanding, pumunta kami ng 7-Eleven, bibili lang daw ng gatas. Aba, nagkukuha ng mga pagkain. Attorney, ang dami, shampoo, mga ganyan. Pero hindi naka-video, attorney. Tapos si madam ako nakaganyan lang, hindi nagpapakilala sa mga tao. Tapos ang dami, worth 5,000 yata. Yun na parang, ako din sana. Sabi ko, napakabuti na hindi siya yung buti-butihan na pinapakita yung magagandang ko. Hindi siya plastic. No? Doon ko talaga nakita, hindi ko talaga iiwan yan. Iboboto ko talaga yan. Ay, dapat lang iboto mo siya. Bakit? Meron bang kwan? Binilang ko na yung boto mo. Ganun talaga. Iboto niya! Sabi ko sa inyo, pampakalma naman po ngayon, attorney. Yung kapatawanan tayo. Pumunta tayo pala sa Dagupan, nung pauwi tayo. Kumain tayo doon sa Soul Can, ganyan. Sa Soul Cafe. Kwento natin, attorney. Ikaw nga magkwento, attorney. Kasi kami ni Attorney Ahmed pag at saka minsan yung mga kaibigan. Mga kasama. Meron kaming masamang ugali talaga. Pag tinanong, syempre hiwa-hiwalay kami ng order, hiwa-hiwalay yung bill. So kasi nakaugalian ka doon. Pag pupunta sa Starbucks, di ba sa Starbucks pag ready na yung order tatanungin nila yung pangalan mo, susulat mo sa cup, tapos yun yung tatawagin nila. So yung mga tipong Americano for chica, ganyan. Parang so, hot mocha for senator, ganun. Yan, ganon. Alam niyo naman kami pag walang magawa. So sa Starbucks, sinasabi ko parate, ma'am, and your name please, sasabihin ko, Darna. Darna. Tapos dati, pagka pagka kengkoy din yung barista, yung nagsaserve, sasabihin, Cafe Americano for Darna! Ganun talaga. Tapos, Ding ang bata! Ding ang bata! Ganon pa kami hanap. Tapos sa akin. Pag ginagawa ko, sasabihin ko sa kasama ko, hindi ko napapangalanan yung government official na kasama ko na minsan. Punta kami sa Starbucks. Sabi ko, sige, kunin mo pagka tinawag yung ko. Pag sigaw ng barista, Darna! Ayaw na tumayo! Hindi ko kukunin yan. Kunin mo, naturuan kami. Diyos ko, naging government official yung taong yun. So, naging nakaugalian. So, ang waitress dun sa Soul Cafe. Okay, ano yung pangalan? Hindi ako makakonfirm. Hindi labasan talaga. Kasi itong si Tiki, inumpisahan niya. Kanino po yung bill na ito? Aba, sumagot ang Margaret. Margaret. Tapos naging presidente Duterte. Palitan natin. Tapos sabi niya, President Duterte, sabi niya, yung mga order niya, puro mga pangkuan, yung meron yung kalabasa na soup, gano'n, basta, gano'n. Pumpkin soup, kalabasa soup actually. So, tapos ako, sumunod naman ako, umorder ako ng hotdog, tapos mais kunyelo. Sa bakunyelo. Sabi ko, anong pangalan nyo? Leila de Lima. Leila de Lima. So, ang sagot naman ng kwan, ng babae,
Yan, sabi ng babae na sa Bacunyelo at saka hotdog for Leila de Lima. Ayan. Tapos Talagang umorder siya ng saba, ha? Saba. Ay, oo. nakakaloka tong yung mga mga to. katabi namin, talagang kung sila tumatawa na yung mga katabi namin. Tapos itong si Attorney Nick, nag-order naman siya. Pancake for Pia Ranada. Ganon. Ayan. Flat na flat. Ko. Ayan, tuloy. Nahuli yung mga order namin. Pinagtatawanan Pero ang kami dun saya. sa ano. Pero ang saya-saya. Na alam mo yun, kung ganun sana na parang kahit may bago na pumasok na parang hindi nyo naman kagrupo, ganyan. Pero masaya yung pag-welcome ninyo, na ang saya ng usapan. Hindi kagaya dito sa ginawa sa kay Madam Mocha, di ba? Na parang kasamahan ninyo, tapos ginaganyan-ganyan ninyo. Ay, hindi kami makakapayag, di ba? Syempre nag-iisip din ang DDS, hindi porket kakampi, 'di ba? Ay kakampi na kung may mali talaga at magsasalita talaga kami. Correct. No? Kasi nga naman, buti nga yung mga salita nga natin pag dinidefend natin si Mocha. Mabait pa tayo. Mabait pero pa kami. Yung iba talaga, nagsasabi sila na, hindi namin boboto si ganito, hindi namin ganito. Ayan. Wag niyo iboto si Coco. Basta yun lang, no? Okay. So yun, basta pag iboboto. Teka, ngayon ka lang narinig yun. Medyo na-delayed reaction ako doon. Ang sa akin kasi, let's just be politic about it. Yep. So, ayan. So, yun. Pati dun sa yung sa atin kasi, pagka government officials, pagka government employees, nag-expect tayo ng a certain amount of decorum, kailangan maayos sila makipag-usap. So pag kino-call out natin itong mga to, intindihin din naman dapat nila na yun yung reason kung bakit kino-call out natin sila. Siguro ito nga parang pinapalabas nila na gawain din daw ni Madam Mocha yung gawain ni Latoya. Na gate crasher, parang ganyan. Hoy, uulitin ko, inimbita sa Madam Mocha. Kaya nga nagkita-kita kami nila ni Sir Bongo. Ayun tuloy, makukon si Sir Bongo, diba? Pero iboto rin natin yan, ha? Gustong-gusto ko siya. In fairness, very humble. Yep. So, yun. Iboto nyo kasi kilala ako. Kilala niya ako. Sinabi, kilala niya si Bo. Oo. Nung pagkakita, ay si Drew ba to? Si Drew? Sabi niya sa akin, kilala ako first name. Na parang ginanyan ko talaga, tinignan ko talaga makatabi ko. Kilala ka ako. So, at huwag kapag kilala ang bakla, diba? Dapat iboto. Huwag kakalimutan pagdating sa botohan. Diba? Kasosyo. 181. Bilangin ka. Sige, magbilangan tayo. Kasosyo Party List 181 by Mocha Uson. Na parating inaape pero lumalaban. Or pinaglalaban. Yes, pinaglalaban. So, hinay-hinay lang. Let's keep this election. Gusto natin kasi yung election, let's be civil to each other. Kasi ang toxic-toxic na nga ng atmosphere. But that doesn't mean magpapaapi tayo, ha? At hindi natin papayagan na apihin din yung mga gusto natin i-endorso. So, huwag kakalimutan. Let's be nice. But, But ano yung sabi ni Roosevelt? Nice. Speak softly but carry a big stick. Di ba? Ano yung ibig sabihin nun? Sige, nice ka nga. Pero pagka tinarantado ka, ampasin mo. Diba? Ganun daw, hindi tayo magpapaapi. So, natapos na naman ang isang oras, attorney, ng medyo light lang. Pero yung mamaya sa Coffee Bean and Tea Leaf, kita tayo sa estancia, 3 o'clock. Yes, 3 o'clock. May dala akong mga kalendaryo ng karambola. Bibigyan ko lahat ng pumunta. May dala rin ako, kagandahan ko. Yes. So, kita-kita tayo. Talo kagad, kailangan dagdagan ko yung kalendaryo. Ay, gano'n. Kasi kagandahan ng baon nito. Magdadala din ako ng upuan. Baka mamaya wala akong maupuan. At palayasin ako. Hindi ka namin kayang palayasin. Bibili ako, attorney, ng ng monoblock na upuan na may Q-Tex para alam ko na sa akin talaga yun. Di ba nilalagay ng Q-Tex? Okay. Maraming salamat. Ito po si Monoblock at si Q-Tex. Nakatapos na naman tayo ng isang episode ng Tambayan. We'll see you tomorrow at 12 o'clock ang Tabayanan ang susunod na programa. Pilipinas ngayon na with Yusek Robert Rivera and Madam Loli Acosta. Yes.
Tambayang sa DWIZ.